Rizal and the Theory of Nationalism. Last time ay sinabi ko sa inyo na magbasa kayo ng mga kwento tungkol sa ibang bansa kung paano naman nila na-experience yung nationalism. So halimbawa, ang Singapore na majority ng naninirahan noong panahon ng British ay mga Chinese at nang dumating ang Japanese noong World War II, very suspicious sila sa mga Chinese. Pero walang nationalism na nangyari. Nanatili sila sa silong ng Malaysia until ito na mismo ang nagpasyang ihiwalay sila dahil sa racial. So in other words, nauna muna ibigay ang bansa bago nila inibig. Another example is the old Israel. Ang loyalty nila sa bayan ay nakaugat sa Diyos. Binubura nila sa mapa ang mga bansang sumasamba sa Diyos-Diyosan. Loyal sila sa bayan dahil mahalaga sa Diyos ang kanilang bayan. So ano kaya ang pinagmula ng pagkakaroon ng nationalism at paano ito lumalaganap? Nationalism started in France, which was then ruled by a monarchy. So sinasabi ng mga hari, people must be loyal to us. There were three classes of states then. Ang first state ay binubuo ng clergy, particularly syempre from the Catholic. So they are the one who keeps records of birth, death, and marriages. And they also collect tax, yung 10% na tinatawag na tithe. And then yung second state, ito ay sa France, binubuo sila ng royal family except the king. Kasi yung king yung pinakamataas sa lahat ng mga states. So they are exempted sa tax. They have the privilege to carry sword and to hunt. They also collect tax from the people. So iba yung 10% na kinokollect ng church at iba din yung tax ng government. Kaya nga 'di ba sinabi ni Jesus Christ noong pumunta siya dito sa earth, sabi, ibigay mo kay Caesar ang para kay Caesar at sa Diyos ang sa Diyos. Okay? So third state ay binubuo ng peasant to wealthy business class. So, they have no rights and privileges of the other two states. So, in a monarchy, the people's loyalty belongs to the king. But during the reign of King Louis XVI, he resorted to extravagant spending and his royals become corrupt. Siyempre, ang winawaldas nila ay galing sa tax na pinaghirapan ng third state. Napuno na yung grupo, sabi nga, puno na ang salop. Kaya dapat ay kalusin. So, kaya nag-alsa na ang third state. So, he lost the people's loyalty. French people became united. Their loyalty now belongs to the people. So, nationalism is an ideology that asserts that a nation is formed by a group of people with a common identity, language, history, and set of customs. Kaya nga, inihiwalay na yung Singapore sa Malaysia because they have different identity na hindi naman Malay. They have different language na hindi rin Malay. So, they also have their own history and set of customs na iba kesa dun sa talagang nasa bansang Malaysia. So, loyalty to one's nations is critical. People of a nation must band together to promote the good of their country, to defend it, to extend its boundaries and culture, and to fulfill its destiny. Kung walang loyalty ang mga tao sa kaniyang nation, ay hindi magkakaroon ng pagkakaisa para sa iisang layunin. Nations must be independent and ruled by their own people who rally around their national flags and other national symbols to increase and express their patriotism. Kaya kapag ang isang bansa ay hindi siya independent at nakaasa pa rin sila sa iba, ay medyo questionable doon yung nationalism. Okay, now next topic is the ascendance of Chinese mestizos. So they are merchants from China to coast of Asia. Ang tawag sa kanila noon ay Sanglei, nang ibig sabihin ay frequent visitor or come and go. Nakapag-asawa ng natives ang iba at nanirahan sa Manila, Cebu, Iloilo, Pangasinan, Pampanga, Mount Province at Benguet. Nang dumating ang mga Kastila dito sa Pilipinas,
natakot ang mga Kastila na baka ma-overpower sila dahil mas marami ang Chinese kesa sa mga Kastila. Pero hindi nila pwede paalisin yung mga Chinese dahil sayang ang buwis. Ang Chinese pati ay doble ang tax na binabayaran. Parang katulad din ng mga Hebrews noon sa Egypt. So dun sa mga hindi nakakaalam ng kwento, ito adlib muna. Noong panahon, sa Egypt, wala pa naman doon yung mga Hebrew. So Hebrew, ito din yung Israelites. Galing sila kay Israel na anak ni Isaac. Isang dosena silang magkakapatid. Yung pang-11 doon ay si Joseph. Sa lahat ng magkakapatid, itong si Joseph yung favorite ni Israel. At naiinggit sa kanya yung ibang mga kapatid niya. Kaya inihulog siya sa balon na wala namang tubig at nang meron ng dumaan na grupo ng mga Ethiopian, ay binenta siya doon. At dinala siya ng mga Ethiopian sa Egypt. At doon ay binenta siya as a slave. So, naging slave siya ng isang meron ng mataas na katungkulan doon sa Egypt. And then, palibhasa, maganda yung itsura niya, na kursunadahan siya ng asawa noon. Pero dahil siya ay may takot sa Diyos, hindi niya pinatulan yung babae. Siguro, dahil siyempre na-insulto yung babae, kaya yun, gumawa ng kwento, at yun ang naging dahilan para makulong si Joseph. Meron siyang nakasama doon na 2 tauhan din ng hari. Yung isa, baker. At yung pangalawa, tagapagsali ng alak sa kupitan ng hari. And then one day, nagkaroon ng panaginip yung dalawa na hindi nila maipaliwanag. So, nagkikwentuhan silang dalawa. Narinig sila ni Joseph. At sabi ni Joseph, through God's power, yun ay kanyang mai-interpret. So, kinento sa kanya yung panaginip. At yung una, yung nagbibigay ng alak sa hari, ang panaginip niya ay habang nagsasalin siya ng alak sa kupitan ng hari, ay biglang meron ng umusbong na vine at nagkaroon ng bulaklak. So yung interpretation doon ni Joseph ay makakalaya itong tagapagsali ng alak at magsiserve siyang muli sa hari. At sabi ni Joseph, kapag dumating na yung panahon na yun, sana ay maalaala siya at sabihin sa hari yung kanyang sitwasyon na siya ay na-frame up lang para matulungan siya na makalabas. So dahil maganda yung interpretation, etong baker nagpa-interpret din. So ang panaginip naman ng baker ay meron siyang sunong-sunong na mga tinapay. Tapos merong dumating na mga ibon at kinain yung mga tinapay. Ang interpretation doon ay makakalabas din sa kulungan itong baker pero siya ay pupugutan ng ulo. So, lumipas yung takdang araw at nangyari na yung katuparan nung panaginip ng dalawa. At eto nga, etong tagapagsali ng wine ay nakalaya at nakabalik sa kanyang trabaho. While itong baker, pinalabas at pinugutan ng ulo. Kaya lang itong tagapagsalin ng wine sa hari ay nakalimutan yung kanyang promise na ikikwento niya yung sitwasyon ni Joseph. So, si Joseph ay nanatili pa rin doon sa kulungan. Hanggang dumating yung araw na nanaginip yung hari na meron ng 7 matataba na baka na umahon sa isang dagat at pagkatapos ay may umahon din na mapapayat na baka at kinain nila yung matatabang baka. And then another dream ng hari na naginip ulit yung hari na meron ng trigo, 7 trigo na lumabas na matataba pagkatapos ay meron ng panibagong trigo na mapapayat na lumabas at nawala yung matatabang trigo. So, hindi siya mapakali. Sabi, anong ibig sabihin ng panaginip na yun? Walang makapag-interpret sa kanyang mga magagaling at patatalinong tauhan. Hanggang naalaala nitong tagapagsali ng alak si Joseph. At yun, pinakilala niya sa hari. So, pinalabas si Joseph. At sinabi ni Joseph na, hindi ako yung nag-i-interpret ng inyong panaginip, kundi ang Diyos. At pinapakita lang niya sa akin kung ano yung kahulugan. So, yun. Ang kahulugan ng panaginip ng hari ay darating yung 7 taon na masagana. At pagkatapos ng 7 taon, ay magkakaroon na ng tagutom. So sabi ng hari kay Joseph, ano yung dapat kong gawin? Yaman din lamang na ikaw ang nakapag-interpret sa aking panaginip, ay ibibigay ko sa iyo yung pamamahala. So naging governor ng Egypt si Joseph. Parang isang example din yun sa atin. Kapag tayo ay parang inaapi na masyado, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Kasi tingnan nyo si Joseph, diba? Ilang taon siya sa kulungan, inapi-api ng mga kapatid. Pero pagkatapos, naging governor. So, yun. So, nagpagawa siya ng maraming mga tambakan, ng mga pagkain, ng mga inani sa loob ng 7 years. Pagkatapos nun, yun, dumating na yung tagutom. Sa buong mundo, hanggang doon sa lugar, sa Kanaan, yung kinalalagyan ng mga kapatid niya at ng tatay niya, nakaranas na din doon ng tagutom. At syempre, nabalitaan nila na sa Egypt ay maraming pagkain.
So, bumiyahe sila para bumili ng pagkain doon sa Egypt. So, mahabang kwento pa yun, kaya shortcut ko na. Yun yung reason kung bakit napunta doon yung mga Hebrew doon sa Egypt. Kasi syempre, kinuha na sila ni Joseph dahil hindi naman si Joseph nagtanim sa kanila ng sama ng loob. At ang kanyang sinabi ay, ito ay paraan ng Diyos para kayo ay makaligtas sa tagutom. Kaya ako nakarating dito. Yun. So, talagang totoo yun na everything happens for the good of those who love Him. Okay? For those who love God. So, until dumating yung time na nakalimutan na ng generation si Joseph, yung kanyang kadakilaan. At yung naupong hari sa Egypt ay ginawa ng mga slaves ang mga Hebrew. So, ngayon, dumami yung mga Hebrew. At natakot yung mga Egyptians na baka ma-overpower sila. Kaya ipinag-utos ng hari sa lahat ng mga midwives na kapag lalaki ang ipapanganak ng mga Hebrew, patayin na kaagad yung baby para hindi na sila dumami. Ayun. And of course, alam din natin, yung mga nagbabasa ng Bible, yung mga nakikinig sa mga stories sa Bible, sa kanilang mga simbahan, ay alam naman natin na si Moses ay isang baby na nakaligtas doon sa tragedy na yun dahil itinago siya ng kanyang nanay at inilagay sa isang basket na waterproof, pinaanod sa river, nakuha ng prinsesa ng Egypt, inampon, pinalaki, at nang lumaki na si Moses ay ginamit siya ng Diyos para palayain yung kanyang mga kababayan. So, nung aalis na yung mga Hebrews, through the leadership of Moses, through the guidance of God, etong mga Egyptian, kahit nandun yung fear nila na ma-overpower sila ng mga Hebrews, ay parang ayaw pa rin naman nilang paalisin. Sapagkat kailangan pa rin nila yung mga Hebrews dahil mawawalan sila ng mga katulong, walang magtatrabaho para sa kanila. So, ganun din, in the same way, yung mga Spanish na nandito sa Philippines, although natatakot sila sa mga Chinese na baka ma-overpower sila, ay hindi rin nila mapaalis-alis dahil yung binabayaran ng Chinese na tax ay doble, so sayang yung kanilang magiging income. Magagaling pa namang mga businessman, yung mga Chinese people. Kaya ang ginawa na lamang ay nag-allocate sila ng lugar para sa mga Chinese na nakapag-asawa ng mga natives. So, yung mga nasa Maynila ay inilagay lang nila sa Tondo, Quiapo, Santa Cruz. At hindi sila pwedeng magpalit-palit ng residence kasi nga minomonitor sila. At dahil dun sa mga restrictions, nagkaroon pa rin ng rebellion. So, natakot ngayon ang mga Kastila na baka ma-impluwensyahan nila ang mga natives at mag-rebelde rin. So, ang solusyon ay i-convert sila into Catholic para maging kakampi na rin nila. Siyempre, magiging kapatiran. Etong si Governor Dasmariñas ay bumili ng lupain, eto yung Binondo, at ibinigay sa mga Chinese community na nagpapakonvert sa Catholic. So, kung ikaw ay isang Chinese mestizo pero hindi ka nagpa-convert sa Catholic, ay wala ka ring lugar doon sa Binondo. So, there were 4 social classes in the Philippines during colonial period. Ito yung Spanish and mestizo. So, Spanish blood mixed with non-Spanish yung mestizo. Hindi ito yung Chinese mestizo. So, exempted sila sa tax. And then, yung mga Indios, sila yung mga natives. So, sila ay nagbabayad sila ng tax, pero sila yung mas kaunti lang yung binabayaran dahil sila yung mas kaunti lang din yung income. And most of the time, in kind ang kanilang pagbayad, hindi in cash. Nagtatrabaho sila. Meaning, forced labor. And then, yung mga Chinese. So, sila, times 2 ang kanilang tax na binabayaran. And then, itong Chinese mestizo, medyo mababa ng kaunti sa binabayaran ng pure na Chinese, pero mas malaki kaysa sa binabayaran ng Indio. So, itong Chinese mestizo ay isa rin siyang legal status. Pero lalaki lang ang pwedeng mag-retain ng legal status na ito. Ang babae ay pwede magbago yung kanilang status. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay babae, Chinese mestizo ka, pwede kang maging Indio. Depende kung sino yung mapapangasawa mo. Kapag ang napangasawa mo ay Indio, so magiging Indio ka na rin at ang mga anak mo.
Pero kung ang napangasawa mo ay Chinese or Chinese mestizo, mananatili kang Chinese mestizo. At ganon din yung mga anak mo. Ang problema ay kung ang isang lalaking mestizo ay gusto maging Indio. So, yung solusyon, magbabayad sila sa Spanish government para mapalitan ang kanilang legal status. Pero, bakit naman gusto kaya ng mestizo na maging Indio? Samantalang sabi dun sa No Limit Tangere, sabi ni Padre Damaso, wala nang kasing tanga ang mga Indio. Sila yung mga tamad. Yan. So, bakit yung mga Chinese mestizo gustong maging Indio? So, it's because mas mababa yung tax na kanilang babayaran. Kaya nga si Domingo Lamco, di ba, yung great-grandfather ni Jose Rizal, ay pinalitan ng merkado ang apelyido para tunog Kastila. So, dahil ang Spanish ay exempted sa tax. Okay. So, ayan, yung the ascendants of Chinese mestizos. At hanggang ngayon ay meron sa atin ng mga Chinese mestizos. Pero, ang tawag na sa kanila ay Filipino, just like us. Okay, punta na tayo sa Awit and the Revolution. What is Awit? So, it is a metrical romance. Like for example, Bernardo del Carpio. Ito ay sinulat sa Spain noong 1579 ni Juan de la Cueva. Ang awit ay isang kwento na kinakanta. So, itong Bernardo del Carpio, yung original nito, syempre sa Spain ang settings. So, sa umpisa, medyo romance ang kwento and then later nagbabago na. So, the story is about a legendary Spanish hero during the medieval period, but it could also be interpreted in another way. Ibig sabihin, kapag pinakinggan mo yung kwento, kala mo parang kagaya lang ng mga fairy tales, kwento ng mga harit reyna, tungkol sa pag-iibigan, pero deep inside, meron ka ng, if you know how to read between the lines, meron ka ng ibang meaning na makikita doon sa loob ng kwento. For example, it could mean the attempt of King Philip II to add Portugal to the Spanish crown. So later on in the Philippines, the story was created with different versions. But what really the story of Bernardo del Carpio is? So ayon sa version na nakuha ko, actually ay assignment ko ito dapat sa inyo na magbabasa kayo ng iba't ibang version ng Bernardo Carpio para hindi ko na sa inyo ikikwento, para kayo na mismo ang makadiscover ng kwento. So, eto yung version nung sa Spanish. Meron ng isang hari na si Alfonso, pero minor de edad pa siya, kaya hindi pa siya pwedeng maupo sa trono at mamahala kasi nga minor pa siya. So, for the meantime, ang naupo sa trono, so again, ang settings ay sa Spain ha. Ang naupo sa trono ay yung kanyang tiyuhin na si Rubio. So, dumating yung time na lumaki na itong si Alfonso at siya na yung naupo sa trono. Meron siya ng kapatid na ang pangalan ay si Jimena at napakaganda. So, dito na pumapasok yung romance. So, meron ito ng boyfriend, si Sancho. Kaya lang ay kursunada din siya ni Rubio. Pero dahil pinili ni Jimena si Sancho at nagkaroon sila ng anak, ay nagalit itong si Rubio. At como malapit siya kay Alfonso, gumawa siya ng paraan, gumawa siya ng kwento para itong si Sancho at saka si Jimena ay maipatapon. So, hindi natin alam kung ito ba inamatay or pinatapon lang. At kinuha niya yung anak nila. Ito na nga si Bernardo. So, si Bernardo ay lumaki kay Rubio. And syempre nang lumaki na itong si Bernardo, buong akala niya ang kanyang tatay ay si Rubio. Until namatay itong si Rubio at dun lang niya nalaman na hindi pala yun ang kanyang totoong magulang. So, gusto na niyang alamin kung saan ba siya galing, sino ba yung kanyang mga magulang. And then, pumunta siya sa hari ng Spain para magtanong. At ang kondisyon sa kanya ng hari, kinakailangan niya munang mag-serve sa army para labanan yung mga kalaban ng kaharian. At kapag naipanalo na,
saka pa lamang isasaysay sa kanya yung katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kasi itong si Bernardo ay meron siya ng angking parang super normal na galing. Siya ay napakalakas. So, ang mga kalaban usually ng Spain ay yung mga hindi Catholics na kaharian. And to make the story very short, syempre naipanalo yun ni Bernardo at bumalik siya dun sa palasyo para i-claim yung kanyang prize. Kaya lang, pagbalik niya dun sa palasyo, iba na yung haring nakaupo at hindi na yun yung nag-promise sa kanya na sasabihin sa kanya yung katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. So ngayon, nainis siya, umalis siya, and sabi dun sa kwento, he retires in a mythical place situated in between two mountains that continuously collide against each other. Yun. Sa ibang version naman, sinasabi na naglakad sa kabundukan or sa forest itong si Bernardo hanggang nakasumpong siya ng isang lugar na parang katedral na may nagbabantay na 2 estatuang leon. Tapos, yung isang leon ay tinamaan ng kidlat at nasira. So, yung isang leon naman na buo pa ay sinira din ni Bernardo Carpio. Pagkatapos ay hinahamon niya ngayon yung kidlat. At yung kidlat ay pumasok doon sa isang kuweba at nawala. Ngayon, meron ng lumitaw na anghel at sinabihan si Bernardo na dapat ay hindi ka nanghahamon or dapat ay hindi ka proud sa iyong kakayahan. Hindi ka dapat na nanghahamon sa mga bagay na yung mas mataas pa kaysa sa'yo. Ibig sabihin, yung maka-Diyos na mga power, hindi niya dapat na hinahamon. Pero hindi pa rin nakinig itong si Bernardo at pumasok siya doon sa kuweba para habulin yung kidlat. Yung angel ay nawala na. Pagkapasok doon ni Bernardo doon sa kuweba, nagsarado na yun and sinasabi na hanggang ngayon ay naroroon pa rin siya. So, maybe yung karugtong na yun ay isa sa mga Filipino versions na sinasabi na paniwalaan na kapag ito ay nakalaya si Bernardo Carpio ay makakalaya na rin yung bayan. Dahil may ibang kwento pa bago nakarating doon sa bundok. Kaya nga sabi ko sa inyo, ito yung assignment ko sa inyo, magbasa kayo ng tungkol sa Bernardo Carpio. Okay? So hanggang dyan lang yung explanation ko about him. The rest, kayo na yung mag-search. Kasi alam nga namang subo lang ako sa inyo ng subo ng pagkain, di ba? Lunok lang kayo ng lunok. Magtrabaho din kayo. Isang yan ng student. Trabaho, yung mag-research. Okay. Pag pinakinggan mo yung kwento, kung bata ang makikinig noon, or what you hear is what you get. Pero sa mga revolutionist, meron yun ng ibang meaning. Sa mga Kastila, para sa kanila, sinasabi na, kayo yung Bernardo Carpio, mga Pilipino, kaya wag ninyong hahamunin ang aming kapangyarihan, sapagkat ganyan ang mapapala ninyo, mapaparusahan kayo, makukulong kayo sa cave at hindi na kayo makakalabas. So para naman sa mga Pilipino, kapag nakalabas si Bernardo Carpio, ay makakalaya ang Pilipinas. Okay, so isang interpretation. Mamaya may iba pang mga interpretation tungkol dun sa Bernardo Carpio. Kasi itong kwentong Bernardo Carpio, ito ay pinakasikat noong mga panahon ng Revolution. Ito yung parang naging gate para magsimula yung nationalism, para magising yung natutulog na diwa ng mga Pilipino. And then, may mga version din na sa Philippine version, yung settings ay sa Montalban, Rizal. Na kapag daw lumilindol, ay si Bernardo Carpio daw yun na nagpupumilit makalabas dun sa, hindi cave, kundi 2 bato na nag-uumpugan. Okay, so the Spanish government tries to manipulate and confuse the Indios or the Filipino by using awit in order to take the attention of the people away from the oppression and colonization of the Spanish government. But little the Spaniards know that this awit will cause the revolution and start to open the minds of the Filipino people about oppression.
Because of the carelessness of the Spanish government, they printed and distributed this awit to the people as much as they can and as far as they can reach. So, how did awit become a part of the revolution? Tagalog has been the language in the Philippines. It's only in 1935 that Spanish was established as the national language. So the awit reveals a form of meaningfully structuring events. Kagaya nga nung kwento ko sa inyo kanina na meron siya ng, if you know how to read between the lines, meron ng ibang meaning yung kwento. So the appropriations by the Tagalogs of a Spanish hero enabled people without a history of themselves to imagine a lost past as well as their hopes of liberation from Spanish rule. So the story of Bernardo del Carpio awakened Filipinos' nationalism. Any Filipino can be Bernardo Carpio. So para tayo kasing si Bernardo Carpio na naghahanap ng kanyang nakaraan. So Filipino writers wrote their own version of the story and they were inspired to write awit that provided the masses an idiom in expressing their understanding of the world. For example, the Passion, yung kinakanta kapag Holy Week. So it composed with the intention of inculcating submission and passivity into the colonized populace, but also contained passages that allowed members of the populace to identify their suffering with that of Christ. Sa mga relihiyoso, kala nila, passion lang yun. 'Di ba? Minsan may mga pabasa, yun, ang haba-haba ng kanta. So it provided the masses an idiom in expressing their understanding of the world. So sa mga relihiyoso na walang mali siya, ay kala nila puro lang yun about sa religion, about kay Jesus Christ. Pero if you can read between the lines, it provided the masses an idiom in expressing their understanding of the world. Part of the Passion told of Christ leaving his mother in response to a call from high above. So it highlights limitations on prevailing values and relationship. It correlates to people leaving their families to join rebel movements. It showed how Jesus chose his followers from the lowly, common people and was persecuted by the wealthy and the powerful. So, ibig sabihin, kung tayong mga Pilipino ay meron kasi tayo ng kaugalian na likas na sa atin yung mapagtanaw ng utang na loob. Kaya ang tingin natin, meron tayo ng utang na loob sa mga Spanish. Kasi yun din naman kasi ang itinanim sa atin, sa isipan natin na meron tayo ng utang na loob sa kanila dahil kung di dahil sa kanila, hindi magkakaroon dito ng kaunlaran or kung meron nga ba ng kaunlaran, okay, ng sibilisasyon. Kasi nga, hindi na alam ng mga Pilipino na noon pa man, bago dumating ang mga Kastila, ay civilized na ang mga Filipino. So, binura kasi ng mga Kastila yung history ng Philippines at ipinamumukha nila sa atin na tayo ay mga ignoramos na mga walang alam at sila yung nagturo sa atin para maging culture. Kaya parang ang feeling natin, meron tayo ng utang na loob sa kanila. So, pero yung sa passion, pinapahiwatig ng passion na lagyan mo ng limitasyon, yung relasyon sa Spaniards. So, kung si Jesus ay iniwan niya yung kanyang nanay, ikaw din, pwede mo din namang iwanan yung family at sumama ka sa pag-aalsa para labanan yung pamahalaang Kastila at agawin natin yung pamamahala. Tayo ang mamahala sa ating bansa. So, parang ganun yung sinasabi ng pasyon. At kung si Jesus ay, eto nga, mga mabababa lamang na antas ng tao sa lipunan, ang mga kasama, pero nagtagumpay siya. At ang kalaban niya ay mga matataas na tao sa lipunan. Ganun din tayo, sabi ng mga revolutionist. Huwag tayong umasa na meron sa atin ng tutulong na may mataas na katungkulan dahil sila yung magiging kalaban natin. So, yun yung message. And then, the Philippine Revolution was accompanied by music. So, there are hymns and marches that express love for the motherland. So, ito yung mga examples ng awit ng himagsikan. Ayan. So, hindi ko na siya babasahin. Pinapakita ko lang sa inyo. Tandaan na lang ninyo yung ibang mga title. So, etong Jocelyn ng Baliwag ay para siyang, pag pinakinggan mo, kala mo ano lang siya, nanghaharana lang, meron ng nililigawan na isang Jocelyn. Pero, if you can read between the lines, ang message ay
yung Jocelyn na yun, ay ito yung bansa, ito yung bayan, at nililigawan siya ng Spanish at saka ng Filipinos. Okay. Ito, Marangal na Dalit ng Katagalugan. Ito dati ang Philippine National Anthem, hindi yung Lupang Hinirang. Kaya lang, dito kasi, ang bida ay mga Katagalugan lang. Paano naman yung mga Visayas, Bicolano, Ilocano, Kapampangan? So, wala, hindi sila kasama. 'Di ba? Kaya pinalitan ng Lupang Hinirang para applicable sa buong pulo ng Pilipinas. And meron pa rin ang karugtong itong about sa awit. So, makinig na lang kayo dahil babasahin ko na lang. Before colonialism, we already have our own civilization, history, arts, and literature. But colonialists erased them through switching our attention to theirs. By the way, ang subtopic nito ay the underside of Philippine history. Pinalitan nila ng kanila ang atin, pero hindi nila tayo accepted bilang one of them. Gusto lang nila na i-spread ang kanilang culture para hindi sila mahirapan na mag-adjust dahil tayo ang mag-a-adjust para sa kanila. So even until now, nakaugat na ang sakit na yan, na tinatawag ni Jose Rizal na cancer ng bayan. Okay, sa mga Pilipino. Compare ourselves to Japanese. Kapag pumunta ka sa kanila, doon sa Japan, ikaw ang mag-a-adjust sa kanilang language. Halimbawa, papasok ka sa isang restaurant at hindi sila marunong mag-English. Tapos ikaw, hindi ka naman nag-aral ng Nihongo, palalabasin ka nila. Hindi sila mag-e-effort kahit man lamang mag-sign language para i-entertain ka at pakainin. So, ang tendency, maghahanap ka ng restaurant na may marunong mag-English. Kasi hindi sila mag-a-adjust para sa'yo. Pero tayo, kapag may dayuhan, tayo ang nag-a-adjust sa kanilang language. Kung hindi sila marunong mag-English at hindi marunong mag-Tagalog, o minsan sa mga kumpas-kumpas na lang ng kamay, sinisikap natin na maintindihan kung ano ang ibig nilang sabihin, di ba? So tayo yung nag-a-adjust palagi. Okay, so yung pagpunta dito ng mga Spanish missionaries or yung mga friars ay para ipalaganap ang Kristyanismo, which is not bad after all. Subalit, ginamit nila ang relihiyon para mauto ang mga Filipino. So, inilalarawan niya ni Jose Rizal dun sa kanyang Noli Me Tangere. Kung naalala ninyo si Crispin at saka si Basilio, sila di ba ay nagtatrabaho bilang mga tagapagpatugtog ng kampana. At syempre, dapat siswelduhan sila. Pero, tila ayaw silang swelduhan. At para makalibre sa pagsweldo sa kanila, ay pinalabas nila na nagnakaw si Crispin. So, di ba, kawawa naman, no? Pagkatapos nilang papagtrabahuin, mga bata, hindi nila sisweldohan, at para lamang makalibre sila sa pagsisweldo, ay pararatangan nila na nagnakaw at pinapagbayad pa nila. Grabe, nagtrabaho ka na, abonado ka pa, di ka na sinweldohan, abonado ka pa. So, ganun, ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ginamit nila yung religion para tayo ay mauto. So, gagawa sila ng mga bagay na ipagkakasala natin. For example, yung pagsasabong. So, sila, yung mga Spanish ang nag-introduce sa atin ng sugal. And then sasabihin sa simbahan, masama ang pagsusugal. Mapupunta sa impyerno ang iyong kaluluwa. Kaya kinakailangan kayo ay magbayad ng indulhensya. Ipapanalangin namin kayo, ipagmimisa namin kayo para hindi mapunta sa impyerno ang inyong kaluluwa. So, yan yung sabi ng mga praile. Kasi hindi alam ng mga tao sa Pilipinas ng mga panahon na yun na sa Europe ay kinwestiyon na ni Luther ang tungkol dyan sa indulgence. So sa atin ay hindi yan sinabi. At iyan ay inilarawan din ni Jose Rizal sa kanyang Noli Me Tangere sa katauhan ni Kapitang Tiago. So si Kapitang Tiago, mahilig siya sa sabong. Pero palagi siyang nagpapakain, palagi siyang nagbabayad ng pera sa simbahan para sa mga misa at panalangin. Yun. Saan ba siya kumukuha ng pera? Bakit ang yaman-yaman niya? Hindi lang naman sa agricultural galing yung kanyang kinikita. Involved din kasi siya sa pagbibenta ng opium. So yung opium, equivalent yan ngayon ng illegal drugs. Siyempre, makasalanan, ayan, magbabayad sa simbahan para ipanalangin yung kaluluwa na huwag mapunta sa impyerno. Kaya lang yung question, halimbawa man, totoo yun, paano ka nakakasiguro na hindi na nga sa impyerno mapupunta yung, yung kaluluwa mo,
gaano pa ba karami ang kailangan mong bayaran, 'di ba? Or kailangan continuous yung pagbabayad, forever ba 'yon? 'Di ba? Parang dapat meron ng hangganan para alam mo kung sa amount ba na 'yan, pwede na ba 'yan na sa langit na mapupunta. Ayan. Okay, anyway, adlib lang 'yun. Aside from that, ginamit din nila yung mga santo-santa para makakain sila ng masasarap at saka makapanood sila ng mga dula-dulaan. Kasi yung mga Kastila, mahilig sila sa mga teatro. So, yun. Sasabihin nila, mag-organize kayo ng, ng fiesta. Ito yung mga gagawin ninyo bilang pagpaparangal sa mga santo, sa mga patron saints. Ayan. So, dun din yan sa kanila galing. And then, humihingi sila ng tithe. So, eto ngayon ay hindi na practice ng mga Catholics. So, itong tithe na to, ito yung 10% ng yung income. Dahil naroon nga naman to sa Bible. Sabi dun sa Book of Leviticus, chapter 27, verse 30, "A tenth of the produce of the land, whether grain or fruit, is the Lord's and is holy." Ayon naman sa Book of Malachi, chapter 3, verse 10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." Pero sinasabi din sa Bible na kapag ikaw ay magbibigay, kinakailangan ay bukal sa iyong kalooban. Dahil kung magbibigay ka at iyon ay laban sa iyong kalooban, wag na lang, mabuti pa wag na lang kasi hindi ka rin naman pagpapalain. So, ngayon, hindi na yan ginagawa ng Catholic Church na pagko-collect ng 10% na tithe. Nasa sayo na yan kung gusto mo pa ding bang i-implement sa sarili mo. So, it's up to you. Pero yung ngayon is voluntary na lang kung magkano lang yung gusto mong ibigay. Pero meron ng mga Christian churches na nag-i-implement ng ganito. At yung iba nga masyadong istrikto, kagaya ng simbahan ni Kibuloy, di ba? Na talagang gusto niya sa 10% ay malaki, na tami-tami siya pag diyut lang ang inhatag mo. Wala namang ng problema kung ang isang church ay nag-i-implement ng 10% na tithe. Kasi nga, biblical naman. At wala din namang problema kung ikaw ay devoted sa church na yon at gusto mong magbigay, di ba? Pero ang tanong, kapag nagbigay ka ng tithe, paano mo ito ibibigay sa Diyos? Ang pare ba or pastor ay katatagpuin ng Diyos upang kunin sa Kanya yung mga tithe na binigay mo? Or may bank account ba ang Diyos para doon ihuhulog ng church leader ang tithe mo? Sino ba yung mamamahala kung saan gagastusin ang tithe mo? Kasi supposed to be yung tithe na yan ay para yan sa Diyos. So, paano mo yun ibibigay sa Diyos, di ba? So, dapat ang ginagawa dun sa tithe ay gagamitin siya para palaganapin ang salita ng Diyos. So, yun, dapat meron ng mga missionaries pupunta doon sa mga lugar, sa mga tao na hindi man lamang nila alam kung ano yung totoo na message ni God through the life of Jesus Christ. So, dapat yung pupuntahan. At syempre, kapag pumunta doon yung mga missionaries, syempre, mamamasahe sila, kakain sila, dapat may matutuluyan sila. And then, minsan pa nga, dun sa lugar na pinupuntahan nila, yung mga tao, kailangan din ng mga, yung something na makakain. Parang katulad din ni Jesus Christ noon, di ba? Nung nangangaral siya, nagpapakain siya. So, kung ikaw ay missionary, pupunta ka sa isang lugar, tapos ikaw yung makikikain, parang, hindi masyadong maganda. So, dapat kahit papano, meron ka din ng dala, na mapakain mo sila para busog yung kanilang tiyan at meron sila ng gana na makinig sa'yo, di ba? So, pero kung ang simbahan na binibigyan mo ng tithe ay hindi naman ganoon ang ginagawa at ang nakikita mo, bumibili ng mga iba't ibang magagarang bahay, yung church leader, nakapangalan sa kanya, tapos ibibigay, magre-regalo, ang re-regaluhan pa yung presidente pa ng Pilipinas, dati ng mayaman yun. Tapos yung mga mahihirap, yun pa yung kinukuhaan ng 10%. Ay medyo mag-isip-isip ka na. Kasi
yun nga, obserbahan mong mabuti dahil baka ang nabibigyan ng iyong tithe ay dyablo at hindi ang Diyos. Okay? So, ayun. So, yung pagpapakumpisal din sa mga tao. Nung mga panahon, ayan, kaya nga 'di ba itong Republic Act 1425 ay medyo controversial siya at ayaw ng mga nasa simbahan na gawing batas dahil palaging matatakel yung nakaraan. So, wala namang problema dun sa nakaraan kung tutusin, 'di ba? Depende yun kung paano mo pinapalakad na yung kasalukuyan. Kaya nga, yung nakaraan, yun ay ang dapat matutunan doon, yung lesson. So, kung meron ng mali, baguhin sa kasalukuyan, di ba? So, yung pagpapakumpisal sa mga tao, para sa ano yun? So, para makimarites at pagkatapos ay isusumbong nila sa government kung meron ng umami na nagpaplano ng revolt. So, yun yung pinaka-purpose noon. Kasi nga, later on, meron tayo yung susunod nating topic. Malalaman ninyo na yung church at saka yung government ng Spain ay meron sila ng kasunduan. Parang may unity silang dalawa because they need each other's protection and support. So, dun sa No Limitang Here ni Rizal, ay inilarawan niya ni Rizal na sa pamamagitan ni Padre Damaso, na sinasabi ni Damaso sa kanyang mga kausap, yung mga babae, alam ko kung alin lamang sa mga anak nila ang anak ng kanilang asawa. Yan. So, yun ay nagpapahiwatig na dun sa pagkukumpisal ay hindi talaga siya safe yung privacy mo. Dahil kapag laban sa government ang sikretong ginagawa mo at yun ay naikumpisal mo sa pari or sa praile, ay siguradong makakarating yung sa government. Okay? So, yun. Meron tayo ng sariling wika, pero ipinipilit sa atin yung ibang wika na hindi naman natin naiintindihan. Pinapamemorize tayo ng mga panalangin na hindi naman natin nalalaman kung ano ito. And by the way, nung panahon ni Rizal, ay parang genderized yung panalangin. Yung ama namin ay mga lalaki lang ang dapat manalangin noon. Yung Ave Maria, ganon, ay yun yung mga pambabae. So, may may gender pa yung mga panalangin. Tapos, syempre, ibang language yun. Hindi mo naman naiintindihan kung ano yung mga pinapanalangin mo. Kung ano yung mga sinasabi mo doon. At, syempre, yung mga Pilipino naman, ay wala namang mali siya. Kasi, syempre, ang tingin nga nila ay mga representative sila ng Diyos, yung mga nagtuturo sa kanila. Kaya, nandun yung 100% na tiwala. Although later on, ay pinalitan na din yun ng language at doon na sa naiintindihan ng mga tao. Pero, magpagayon pa man, patuloy pa rin yun. Kumbaga, naging habit na yung pananalangin na ganong sistema. Parang katulad lang yan ng sigarilyo na alam nyo ba, noong ipinakilala sa mundo ang sigarilyo, ang mga doktor mismo ang nagsabi na mabuti sa kalusugan ang pagsisigarilyo. Pero later on, na-discover ng mga modern doctors na mali ang unang mga doctors dahil mas maraming sangkap pala ang sigarilyo na nakakasama sa kalusugan ng tao kaysa sa nakakabuti na hindi pa noon nadidiscover. Pero kahit alam na ng mga tao ang katotohanan, hindi na nila maiwanan ang pagsisigarilyo dahil iyon na ang kinasanayan nila. So, addicted na sila. Hopefully, in spiritual matters, kapag na-realize ninyo na hindi pala tinapay na galing sa totoong Diyos ang inyong kinakain, sana itapon na ninyo at huwag na kayong magpaka-addict dyan. So, although ang purpose talaga ng mga missionaries ay dalhin ang Kristyanismo, tila ito ang ginamit din nilang sandata para sakupin ang political at economic na kaisipan ng mga Filipino. Kaya totoo nga na ang kanilang purpose is God, glory, and gold. Ito yung ipinaghihimutok ng mga Pilipino na nakarating sa Europe dahil ang mga Kastila doon sa Europe ay tinutulungan yung kanilang bansa na umunlad. Ngayon, kung parte talaga ng bansa nila ang Pilipinas, dapat tutulungan din nilang umunlad. Pero hindi. Kasi ang ginagawa nila, kumukuha lang sila ng yaman sa Pilipinas para paunlarin yung
pinanggalingan nila. So, ibig sabihin, hindi nila mahal ang Pilipinas, ginagamit lang nila. Kahit sa pag-ibig, di ba? Pansinin ninyo sa inyong mga boyfriend at saka mga girlfriend, kapag ang inyong mga boyfriend at girlfriend ay parang meron lang ng kailangan sa inyo, hindi yung totoong love. So, yung literature ay pinalitan ng mga religious-related stories such as Love for the Holy Family, God the Light of the World, Mary Star of the Sea. How about naman ang mga likha ng ating katutubo? Although ang iba ay na-retrieve dahil memorize ng ibang tao, pero yung iba ay wala na. So, it's a lost past. So, dahil sa awit, nagkaisa ang mga Filipino. Ginamit nila ang awit para maiparating sa mga kalahi ang mensahe. Halimbawa, ang Filipino version na Bernardo Carpio ay naglalarawan sa mga Filipino na nagnanais na malaman kung ano ang kanilang nakaraan. Sabi nga 'di ba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Kung ang mga Filipino ay patuloy na mabubuhay sa kasaysayan ng dayuhan, walang kinabukasan na nakalaan para sa kanya dahil wala siyang nakaraan. Ano ba ang nangyari? Wala bang sariling pamahalaan ang Pilipinas bago dumating ang mga mananakop? Wala pa ba talaga ng sibilisasyon? What if meron pala? Anong nangyari? Bakit nawala sa kanila ang pamamahala? Bakit sila naagawan ng lahat-lahat? So paano ka babangon kung hindi mo alam kung ano ang dapat mong bawiin? At dahil dyan, si Rizal, palibhasa ay nakapag-aral, ay ginamit niya ang kaniyang pinag-aralan para tulungan ang mga Pilipino na makalaya sa katangahan at pagiging ignoramos. So nag-research siya sa mga museum ng British para hanapin ang mga bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. So para lamang mabuo mo ang kasaysayan ng Pilipinas, yung bahaging iba ay dun mo matatagpuan sa ibang bansa. Dahil, sabi ko nga sa inyo kanina, kinukuha nila kung ano yung pwede nilang makuha sa bansa at dadalhin nila doon sa pinanggalingan nila. So, hindi naman talaga nila tinutulungang umasenso yung bansa natin. So, para si Jose Rizal ay parang si Bernardo Carpio na naghahanap ng totoong magulang. Ginamit niya ang panulat para maiparating sa mga tao ang mensahe. Ang dalawang nobela niya ay parang secret code na supposed to be ay tayo-tayo lang ng mga Pilipino ang magkakaintindihan. Pero sana sa Tagalog na lang niya sinulat. Pero siguro noong panahon nga ay hindi pwede dahil magdududa ang mga Kastila kapag hindi nila naiintindihan yung wika. Isipin nila na may sikreto kayo laban sa kanila. So, kaya lang, hindi maiwasan na may iba na mahina ang pick-up, kaya hindi mag-gets kung ano ang secret code. Ikinalungkot ni Rizal na ang magandang literature ng Pilipinas ay naglaho dahil wala ng evidence. Although meron ng mga kwento-kwento, pero parang myth na lang ang lahat. Hindi na napatunayan kung totoo nga ba o hindi. Parang katulad ng meron ng author na nagsabi na si Jose Rizal daw ay nakakita ng mermaid, pero dahil nga wala namang nakapagpatotoo na meron ng mermaid na nag-exist, mahirap paniwalaan. Hindi siya magiging part ng history. Lumalabas na kathang-isip. Kahit na-mention ni Jose Rizal doon sa No Limit Tangere na sabi niya meron siyang dinidescribe na isang lugar na tila tahanan daw ng mga mermaid, ay maaaring ang iisipin na lang natin ay imagination na lang niya yun or hinango niya sa mga nabasa niyang kwento. So parang katulad din ng mga naririnig nating kwento ng mga matatanda na noong panahon, yung mga super normal na bagay na hindi naman na natin na-experience sa ngayon. So, mahirap di ba paniwalaan? Sabi nga natin, ang totoong nangyari ay nangyari na. Pero kung ano lang ang nasulat, iyon lang ang kasaysayan. At kaya iyon nasulat dahil may nakuhang ebidensya. Pero paano ang mga totoong pangyayari noon na wala tayong nakuhang ebidensya? So, wala na. It's a lost past. Kaya nga, hanggang ngayon, yung mga historians na Pilipino ay patuloy pa rin na nagre-research. Kaya yung mga libro, nire-revise dahil kapag may nadidiscover silang bago, yun, nire-revise nila yung mga ginawa nilang libro. So, bilang mga mag-aaral na Filipino, gamitin ninyo ang inyong napag-aralan para sa ikabubuti ng inyong bayan, katulad ng ginawa ni Dr. Jose Rizal. At dito nagtatapos ang pang-apat natin na lesson.